Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kamundo. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Kinaumagahan at iyon ay araw na ng linggo. Ang nakatakdang araw para sa magaganap na bakbakan o banggaan ng aming Malaginto at ng sinasabing bangkas nila Manoy Igme. Maagang nag-ipon-ipon sa aming balkonahe sina Itay at ang kanyang mga kaibigan, at dooy unang kinausap ni Itay ang kanyang dalawang kaibigang sina Mang Octavo at Mang Clarito. Paring Clarito at Paring Octavo, kumusta na pala ang ipinagawa ko sa inyo kahapon? Naunang sumagot itong si Mang Clarito at sinabi niyang, "Okay na Paring Kano. Ang masong si Bartolome at ang kanyang isang kumparing si Ador. Kinausap ko sila kahapon at inabutan ko kaagad ng bayad, at yun kasama nila kami sa sementeryo, at nakita naming maayos na muli ang libingan ni Tatang Berhel." Sumunod namang nagsalita itong si Mang Octavo, ngunit ang kanyang sinabi ay iba sa mga sinabi ni Mang Clarito dahil, "Nga pala Paring Kano, ba't ba ngayon ko lang naisip ito?" "Ano yun Paring Octavo?" "Paring Kano, mga kaibigan, papaano natin maibabalik sa loob ng libingan ni Tatang Berhel ang kanyang tungkod sa oras na yun ay mabawi natin sa taon kumuha noon sa kanya, gayong nakasarado ng muli ang kanyang libingan?" Sinagot naman kagad ni Tay Kano ang katanungang yun ni Mang Octavo at sinabi niyang, "Paring Octavo, sa oras na mabawi natin ang tungkod ni Tatang Berhel ay hindi na natin ito maaaring ilagay pa sa kanyang tabi dahil paniguradong marami pang mga taong uuliting gawin ang nangyaring yon." Sumingit kagad itong si Lolo Pedro at sinabi nitong, "Tamang lahat si Kano. Ang mga sinabing ni Kano, mga iho. At ang mas mainam nating gawin sa tungkod ni Paring Berhel sa oras na yun ay makuha natin ay ibibigay natin yan kay Leon. Siya ang may karapatang gumamit noon, hindi ba?" Lahat sila'y sumang-ayon sa mga sinabing yun ni Lolo Pedro, at pagkatapos no ay muling maingat na kinuha ni Itay si Malagintong alpas at nasa kanyang harapan, at maingat niya itong inilagay sa loob ng kanyang sariling pag-aaring bayong. At pagkatapos no'y, "Mga anak Fidel, kayong tatlong magkakapatid, tulungan nyo rito sa bahay si inay nyo. Aalis na kami't pupuntang sa bungan." Buong galang naman kaming sumagot ng pagsang-ayon kay Tay, at magkakasama na nga nilang nilisan ang aming tahanan, samantalang sa mismong tahanan ng sabongerong si Ginoong Albaroy. Sa wakas ay napasa akin na rin ang nooy matagal ko nang pinapangarap, ang tungkod ni Tatang Berhel. Good job Miguel, talagang maasahan kayo, at hindi ako lugi sa halaga ng perang ibabayad ko sa inyo. Pero teka lang Miguel, ano po yun Boss Alvaro? Ibinalik niyo ba sa dating ayos ang libingan ni Tatang Berhel? Hindi na po boss, dahil nagmamadali na kaming makalis doon, at baka may ibang mga residente doon ang makakita sa amin, at saka masyado pong maputik sa sementeryong yon at nagkataong umuulan. Nagsalubong ang mga kilay ni Ginoong Alvaro at nangalit bigla ang kanyang mga ngipin. Kumulubot din ang kanyang balat sa noo dahil sa galit sa mga ito. "Mga inutil, mga bobo!" Boss, bakit po boss? Hindi niyo ba alam na sa oras na matuklasan ng mga anak unang sino man, lalong-lalo na nga si Kano, na nawawala ang tungkod na ito, ay hindi sila titigil na hindi makita at maibalik ang tungkod na ito sa totoong may-ari nito. Huwag na po kayong mag-alala tungkol sa bagay niyan, Boss Alvaro. Pangako, wala pong ni isang residente ng baryong yon ang nakakita sa amin sa sementeryong yon. Siguraduhin niyo lang Miguel, dahil ayokong mabulilyaso lahat ng mga pinaplano ko. Teka lamang boss, at ano ang importanteng sasabihin mo Makoy? Boss, hindi ba't sa oras na ibabangga niyo na po sa Malagintong panabong nila Kano ang inyo pong panabong na pinaliguan niyo po ng inyo pong mutyang galing sa gabing, binabad niyo po sa langis, ay dadalhin niyo rin po sa sabungan ng tungkod na yan? Oo Makoy, totoo yan. Dadalhin ko sa sabungan ng baryo nila Kano ang tungkod na ito, dahil hindi ito magkakabisa kung ito ay lalayo ko sa akin.
At saka malakas ang kutob kong dahil sa tungkod na ito na palaging dala ni Tatang Berhel noon sa bunga nila Kano. Sa oras na may laban ng kanilang malaginto ay ito ang dahilan kung bakit palaging binibuenas ang kanilang panabong na yun. Hindi ba tama ako? Kung magkaganoon po boss, makikita rin yung tungkod na yan nila Kano. At hindi lamang nila Kano, maaaring ng iba pang mga taong nakakaalam ng tungkod na yan, Tatang Berhel. At mapagtutudahan rin tayo ang may pakana ng pagkawala ng tungkod ni Tatang Berhel. Alam ko yun, Makoy, pero madaling solusyonan yun. Pwede ko namang sabihin sa kanilang ang tungkod na ito at ang tungkod ni Tatang Berhel ay magkapareho lang. Pero mga bobo kayo dahil hinayaan yung nakabukas ang libingan ni Tatang Berhel. Kung kaya't paniguradong iisipin nilang ito nga ang tungkod na nawawalang pag-aari ni Tatang Berhel. O mga utak dilis kayo. Boss, wala ho ba kayong napapansin? Ano yun, Miguel? Boss, matagal na pong namayapa si Tatang Berhel na siguro may ilang buwan na. Pero sa bawat laban ni Malagintoy ay palagi pa rin itong nagpapanalo. Ibig sabihin po bukod sa tungkod ni Tatang Berhel ay may iba pa silang ginagamit na pampaswerte sa kanilang panabong. Oo, Miguel, totoo yan. Kaya nga pinakuha ko sa inyo ang tungkod na ito. Dahil alam ko na at ramdam ko na sa aking sariling kulang na kulang kung ang aking mutyang sa gabi lang ang gagamitin ko para sa aking panabong. Para pabagsakin si Malaginto at gawing pulutan. Kaya naman sige na, ihanda nyo na ang sarili nyo sa araw na magkaharap kami ni Kano sa kanilang sabungan. Dahil sinisiguro ko sa inyong ang araw na yon, ang kanilang huling araw na dadalhin nila sa sabungan, si Malaginto. Ang paniniguradong sambit sa kanila ni Ginoong Alvaro. Boss, maaari pang magtanong. Alin po pa sa mga mandirigmang panabong mo ang naisip niyong ibangga sa Malagintong panabong? Magandang tanong yan, Makoy. Aling panabong ba? Walang iba kundi ang aking kasilihing itim na panabong. Ang aking panabong na mayroong balahibong purong itim at kumikintab sa pagkaitim. Purong itim, maging ang kanyang tuka, mga mata, palong, at maging ang kanyang mga tahid, kuko at mga pa. Ganon din ang kanyang mga kaliskis. Ang aking panabong na siyang magpapahiya sa grupo nila Kano. Ang may angas pang pagkakasabi ni Ginoong Alvaro. Samantalang ang apat na magkakapatid na sina Manoy Igme kasama ang kanilang pinsang magtataring, si Mang Kanor, habang tinatahak ng kanilang sinasakyang bangkang dimotor ang dalampasigan ng aming baryoy. Manoy, ano pang iniisip niyo at parang napakatahimik mo? Wala, Otol. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon lang ako nakaramdam ng pagkadihado sa laban ng ating panabong. Ano po pang ibig niyong sabihin, Manoy? Tol, pagmasdan mo ang ating bangkas. Pagmasdan mo ang ating bangkas na panabong. Oo, kalmado siya. Nakatulad ng palagi nating nakikita sa kanya. Pero iba ang pakiramdam ko sa kanya sa ngayon. Bakit mo nasabi yan, Manoy? Dahil parang nararamdaman kong hindi na natin siya muling makikita pa. Ang medyo malungkot na pagkakasabi ni Manoy Igme sa isa sa kanyang tatlong kapatid. Kung sa bagay, Manoy, hindi ko kayo maaaring tutulan sa mga sinasabi mong yan. Dahil sa hindi basta-bastang panabong ang kanyang makakabangga, marami na itong pinatay na mga sinyaladong mga panabong. Ipinahiyang mga tanyag na sabongero at mga magtatari. Kung kaya't, hindi natin maiiwasang mag-isip ng negatibo sa kanya. Iyang mutyang bigutin ng isang inkantadong pusang ipinamana sa atin ng ating mga magulang noon. Manoy, ikinalulungkot kong marinig mo ito, Otol. Pero sa tingin ko hindi kayang baliin ng ating mutyang ito ang misteryong bumabalot sa malagintong panabong ni Kano. Alam mo, Otol, kung hindi lang kay Don Julio, ay hindi ko talaga ibabangga kay Malaginto ang ating bangkas. Dahil malakas ang kutob kong maikakaiba sa panabong ni Kano. Nasabi ko yun dahil parang sa hindi ito isang pangkaraniwang panabong lang. Ba't mo nasabi yan, Manoy? Isipin mo ang maalamat na ugis na panabong ni Tatang Pedro ay naggawa nitong pabagsakin. At hindi lang ang ugis ni Tatang Pedro ang talisayang panabong ng mga ngasong asentadong si Gaston. Ang hiraw
ng misteryosong matanda sa bundok, ang ubaning mayahin ng pinuno ng mga rebelde, at marami pang iba ang biniktima ng kanilang malagintong panabong. Basta mga utol, kagaya ng sinabi ko kay Kano, manalo o matalo man ang ating panabong, hindi na mahalaga pa yon. Basta't ang importante, kaibigan ang turing natin sa kanila. Pagsang-ayon ang isinagot kay Mano Igme ng kanyang tatlong kapatid, hanggang sa dumaong na nga ang kanilang sinasakyang bangkang dimotor sa aming mismong baryo, at naglakad sila patungo sa kinapwestuhan ng aming sabungan, dala ang kanilang bangkas na panabong. Nariyan na pala sila, Mano Igme. Akala ko'y hindi na sila darating pa, ang tagal nila. Ang sabi ng ilan sa mga mamamustang nasa paligid ng sabungan nang makita nilang papalapit na sa kinaroroonan nila Itay ang mga ito. At nang nasa harapan na nga nila sila Itay, ay doy, pamanhin mga kaibigan kong medyo natagalan kaming makarating dito sa inyong mismong sabungan, ang sabi ni Mano Igme. Sumagot naman kagad sa kanya si Itay at sinabi nitong, ayos lang yun mga kaibigan. Dahil alam naman naming malayo pa ang inyong pinagmulan. Maraming salamat kaibigang Kano. Paano pinsang Kanor? At kaibigang Kano, tayo na sa loob ng sabungan. Hindi maiiwasang mapasigaw ng lahat ng mga sabongero't mga mamumustang nasa aming sabungan nang makita nilang lahat na papasok na sa loob ng sabungan sina Itay Kano at Mano Igme. Kasama ni Mano Igme ang kanyang pinsang magtatari at si Mang Iko na aming matagal ng personal na magtatari ang kasama ni Itay. Boknoy, nakikita mo ba ang malagintong panabong na yon? Nahawak ng isang sabongero't papasok na sa loob ng sabungan. Opo, Mang Iloy. At siya po ay si Mang Terso de la Reba alias Kano. At siyang malagintong yan ang matagal ng usap-usapang hari ng sabungan. Mang Eloy, ano po sa tingin nyo? Kayang-kayang pabagsakin ng inyo pong nakamamanghang hiraw ang malagintong yan? Hindi po, Kloy. Dahil sa tingin ko'y kilos pa lang ng taong yan na nagngangalang si Kano ay isa siyang mabuting sabongero, at ganoon din ang kanyang mga kaibigan na naiwan sa punong nasa labas ng sabungan. Hindi marapat na ibangga ko sa kanya ang aking hiraw dahil ang hiraw ko'y para lamang sa mga hambog na sabongero. Ganoon po ba, Mang Eloy? Kung sakaling sa bangkas po kaya ng taong yan na nagngangalang Sigme, maaari niyo po kayang ibangga ang dala niyong hiraw ngayon? Hindi rin, Bokloy, dahil katulad ni Kano, isa rin itong sabongerong may isang salita. Malinis ang pakay nila sa bayang ito at katulad natin, hindi ba? Kung sa bagay, tama po kayo riyan, Mang Eloy. Ang pag-uusap ng dalawang mamang nasa gilid ng sabungan, si Boknoy, nahipi ng mga tanod sa baryong nasa kabilang probinsya, at si Mang Eloy, na isang mamang mabuting sabongero at may nakamamanghang hiraw na panabong. Isang pirasong bigote ng engkantong pusa, ang nooy pasimpleng isiniksik ni Mano Igme sa paanang pinagkargahan ng tari ng kanyang pinsang magtataring si Mang Kanor. Samantalang si Mang Iko ay makikita itong kalmado lang sa kanyang ginagawang pagkakabit ng tari sa paanan ng aming malaginto. At katulad ng inaasahay, nagkagulong muli ang mga mamumusta at mga sabongero sa paligid ng sabungan. Kano at sa inyo, Igme, kompleto na ang mga perang pusta sa inyong mga panabong at pareho na ring may kargadang tari iyang si Malaginto at ang bangkas na yan. Kaya naman ay sige na, pagharapin nyo na ang inyong mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan. Ang sabi ng sentensyador ng sabungan, kila Itay Kano at Mano Igme, kung kaya't, tayo na kaibigang Kano, umpisahan na nating pagharapin ang ating mga panabong. Sige kaibigang Igme. At nang silang dalaway nasa gitnang bahagi na ng sabungay, ay nagkaroon na nga na nakabibinging katahimikan sa paligid ng sabungan. Naunang tumuka sa ulo ni Malaginto ang nasabing bangkas na nagtataglay ng pinaghalong puti at tsokolating mga balahibo. Ngunit dumaplis yun sa ulo ni Malaginto. Ngunit nang si Malaginto na ang binigyan ng pagkakataong gumanti ng pagtuka sa kanya'y sapul ito sa kanyang mismong ulo. Mahina lamang yon, ngunit nagawa ng aming Malagintong ikalat sa lupang sahig ng sabungan na nasa mismong tapat
Tilaytay Kano at Mano Higme, ang mga buhay na mga balahibo ng bangkas na panabong. Nais ko lamang pong i-shoutout at pasalamatan ang mga taong sumusunod. Kay Boss Rochelle Elinon, kay Boss Armit Teson, kay Boss Benvenido Atatado Jr., kay Boss G. Sumudio, kay Boss Julie Rubion Falyan, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Nelson Empleo, kay Boss Cipriano Bautista, kay Boss Roldan Tumangday, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Victor Tikala, at sa lahat ng nakikinig ngayon at magikinig pa lamang, maraming salamat po sa inyong lahat.